Magandang gabi kay Pag-asa. Forecaster Daniel James Villamil. Daniel, ano bang status nitong si Bagyong Julian? Yes, good evening Miss Pinky at sa ating mga taga-subaybay. Huling namatang ngayong sentro ni Bagyong Julian sa layong 425 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Isa itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pa southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. At ngayong gabi nakataas itong tropical cyclone wind signal number 1 sa areas ng Babuyan Islands at sa eastern portion ng mainland Cagayan. Kaya sa mga lugar na ito, maging handa tayo at alerto sa mga banta ng malalakas na hangin na dala ng nasabing bagyo. And in terms naman of rainfall, yung mga pag-ulan na dala ni Bagyong Julian, malaking bahagi ng Cagayan Valley at ilang areas pa ng Northern Luzon makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan in the coming days, kaya maghanda rin tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi na ating bansa ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw ay maaliwala sa panahon nating inaasahan, posible pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang buhos na ulan na dulot ng thunderstorms. At sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, wala pang nakataas na gale warnings, anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Miss Pinky? So itong si Julian, mararamdaman lang talaga ang epekto nito dito sa northern portion, dito sa Cagayan at Northern Luzon? Mostly Northern Luzon and more in particular itong eastern section ng Northern Luzon. So ito pong area ng Cagayan Valley, ito yung lugar na mararanasan yung epekto ng mga pag-ulan at hangin na dala ng nasabing bagyo. Daniel, itong sama ng panahon na si Julian, kailan siya makakalabas sa PAR o sa Philippine Area of Responsibility? Possible po late Wednesday or early Thursday. So hanggang next week, may katagalan po ito sa loob ng ating PR. So possible later in the week po natin, inaasang lalabas ito ng ating area of responsibility. Oo, mabagal siya ha. Meron pa ba siyang hinahatak na habagat? Meron pa bang ganon? Opo, hindi po natin inaasahan yung paghatak ng habagat sa ngayon dahil towards the end of, or towards the start of October, inaasahan po natin yung tuloy ang pagkina ng habagat dahil nasa tinatawag na tayong transition period from habagat to amihan. So, itong areas lamang po ng Northern Luzon yung maapektuhan ng nasabing bagyo. So, itong areas ng Metro Manila and the rest of the country, ay generally fair weather conditions sa ating inaasahan in the coming days. So paalis na rin ang habagat ha? Pa-transition na tayo. Opo, so transition period na po from southwest monsoon to northeast monsoon. Maraming salamat sa iyo, Daniel James Villamil ng Pag-asa.